Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kulturang panrelihiyon at isa sa mga pinakakontrobersyal na pangalan sa larangang ito ay si Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya ay kilala bilang founder ng Kingdom of Jesus Christ, isang simbahan na may malawak na impluensya sa loob at labas ng bansa. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng kanyang matagumpay na misyon? Alamin natin. Noong 1985, sa isang maliit na komunidad sa Davao City, nagsimula ang isang malaking pangarap. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ na umangat mula sa maliit na grupo hanggang sa isang internasyonal na kilalang simbahan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, may mga nagtanong, ano ang sikreto ng kanyang tagumpay? Isang malaking bahagi ng kwento ni Quiboloy ay ang kanyang pag-akusa sa sarili bilang appointed Son of God. Ang pamagat na ito ay naging sentro ng kanyang misyon at marami sa kanyang mga tagasunod ang naniniwala sa kanyang mga pahayag na siya ang ipinadalang tagapagturo sa lupa. Ngunit paano ito tinanggap ng iba pang relihiyosong grupo at sa lipunan? Hindi maikakaila na hindi lahat ng aspeto ng buhay ni Quiboloy ay paborable. Maraming mga kontrobersya ang lumitaw mula sa alegasyon ng human rights abuses hanggang sa mga legal na issue. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay diin sa mga issue sa transparency at pamamahala ng simbahan. Sa kabila ng mga paratang, paano ito nakakaapekto sa pananampalataya ng kanyang mga tagasunod? Sa kabila ng lahat ng mga issue, hindi maikakaila ang positibong epekto ng Kingdom of Jesus Christ sa komunidad. Ang simbahan ay kilala sa kanilang mga programang pangkawanggawa at edukasyon na tumutulong sa mga nangangailangan. Paano nakakatulong ang mga programang ito sa pagbuo ng mas mahusay na lipunan?